Magandang tanghali. Ay, di pala. Tanghali na naman. Magandang hapon. Ay, mali-mali. Magandang umaga mga bebe, mga ka-angels. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Sa ang sulok man kayong mundo naroon. Magandang araw po sa inyo. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, na super late na naman po magre-reading para po sa inyo. No, ngayon po is about Tarot Vision po tayo ngayon, na tayo po ay magbibigay ng mensahe mula po mismo sa Holy Spirit, no, na binigay po sa aking vision kanina lang po. Okay? So, syempre magkikrens po muna tayo ng naku, Shumeborg. Oh my goodness, natapon sa akin laptop. Okay. Ayan. Wait lang po. Okay, so now is, teka muna. Dito muna tayo. Ayan. Okay, so about ano po tayo ngayon? About vision. Okay, so meron po akong vision kanina na medyo talaga namang may mga attacks na talagang malalakas, no? Expect nyo po talaga na ngayon is dahil nga po nagle-level up na po kayo sa mundo ng spiritual, is expect nyo po na talaga pong marami po mga attacks sa inyo ang malalakas din ang lalapit sa inyo, no? Expect nyo po yan. Kaya po ngayon kailangan mas mas attentive, mas vigilante, no, sa lahat ng mga parating na mga pagsubok, hindi lang po sa pang-araw-araw kundi sa mga gagamutin nyo and sa mga readingan nyo po, na talaga merong mga parang alam nyo po yun, yung tipong kahit po reading lang makaka-experience kayo na parang yung energy nung binabasahan nyo is andun yung nililito kayo sa reading. Na-experience nyo na po yun, no, na meron siyang karga pero lumalabas sa baraha is magaganda yung future niya, pero merong bumabagabag sa kanya. May mga ganong experiences ngayon. Meron kayong mga experiences ngayon na may experience yung mga ganyan. Na tipong alam nyo mismo sa inyo, sa sarili nyo, sa intuition nyo, na talagang itong taong to is may karga. Pero ang lumalabas po sa baraha is talaga namang puro good, no? Karamihan good. Pero merong lumabas na halimbawa is may spell work, merong under ritual, no, may mga ganyan, merong ano pa ba? Basta yung mga negative, no, na talaga merong mga attacks, no, spiritual attacks, pero ang ganda namang susunod na baraha. So, saan nanggagaling yun? Kayo po mismo dito, mga tarot readers, is nililito rin. Pagdating naman po sa mga healers, is andito naman yung talagang, ang lalapit sa inyo dito is talagang, alam mo yung combate, is talagang very, very real, na talagang actual, na talagang alam nyo yun, wala pa man din, hindi ka pa nag-uumpisa, as in talagang parang halimbawa, pumasok pa lang sa gamutan mo or sa area mo si pasyente, is andun na agad yung parang binabanatan ka na kagad. Yung gano'n, para hindi ka na makakilos or hindi mo nagamot or tanggihan mo to yung pasyente mo na to. Pero alam kong palaban ka at hindi mo uurungan yung mga ganyan. Okay? Okay. So, syempre, bago po tayo mag-umpisa ng reading, gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat ng mga new subscribers teka lang po, titingnan ko lang po yung mga subscribers, sa mga nag-comments sa ating last na video na about dun sa lumalakas ang iyong kakayanan. Kaya expect mo na malalakas din ang mga makakasagupa mo sa spiritual, which is talagang kasi ganun ka naka-power, so kailangan talaga dito is, yun nga, mag-expect ka na mas lumilevel up din yung mga attacks sa'yo dito. Kaya kailangan dito talaga is talagang more on talagang keep on praying, and kailangan meron ka mga right tools like pangdepensa, amulets, oils, mutya, lahat. No, hangga't maaari may mga ganyang lahat ng pangontra, lahat ng pandepensa mo sa katawan mo, kailangan meron ka. Para at least pagdating sa mga kombate, sa mga ganyan is, alam mo yon, wala silang panama sa'yo. Okay? Okay? So, sa mga makaka-resonate po nitong ating reading ngayon is, paki-subscribe po, no? And,
paki-like and share. Then, click nyo rin po yung notification button, yung bell, no, para po updated po kayo palagi sa ating reading. And now, ito pong vision ko na ito is patungkol po to doon sa atake sa iyo, no, as in may nakita po akong black dragon dito sa vision na to, and at the same time isang napakalaking ibon na umaatake po sa iyo dito, no. So dahil nga sa nag-iisa ka at talaga napakalaki nito na dalawang, grabe ang laki. It's a dark shadow ng malaking ibon and napakalaking dragon na talaga namang inaatake ka. Andun talaga nang lalaban ka. Andun talagang super laban ka, no? Talagang buong tapang mo pa rin silang hinaharap. Pero merong humatak sa iyo palayo, no? Hibinitbit ka ng dalawang anghel mo, ng dalawang protector mo, binuhat ka papalayo dito sa mga ito. 'Yun ang aalamin natin, no? Kung ano yung ibig sabihin ng dalawang shadows na 'yon na napakalalaki. As in ang lalaki, no, na umatake sa iyo, na lumalaban ka, then all of a sudden biglang may bumitbit sa iyo papalayo. This dalawang angels to na nakita ko na talagang buhat-buhat kanila papalayo, pero nandun yung nagpupumiglas ka. No, nandun yung nagpupumiglas ka. So alamin natin kung ano ba ang meron dito, no. So let's see, teka lang, tatabi ko lang po to, pero before, hindi, teka muna. Kailangan po muna natin humingi ng basbas. Okay. So, magpipray po muna tayo syempre. Okay. Panginoon Diyos Ama, ako po ulit ito nasa inyong harapan kasama po ang aking mga subscribers, followers, viewers, at iba pa pong mga napadaan po dito sa ating channel na Angel Whisper 11. Ako po ay nananalangin sa inyo, Panginoon Diyos Ama, na ako po ay inyong samahan, kasama po ng inyong mga kasama po ng mga iba pa pong mga ascended masters na kasama nyo sa inyong kaharian, na ako po ay samahan, kami po ay samahan para po makapagbigay ng mensahe sa kanila patungkol po sa vision na inyo pong ipinasok sa akin, na nais nyo pong ipahatid ko sa kanila, nang sa ganun po ay maging aware din po sila. Ako po ay nananalangin na kami po patuloy niyong bigyan ng proteksyon, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at ng pagklase ng karamdaman na tukso. Bigyan po ng kagalingan ang lahat para po maisagawa nila ang kanilang mga gawain sa araw-araw. Para po sa pamilya, hipuin niyo po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, ang mga taong may mga karamdaman, lalong-lalo na po yung mga malalalang karamdaman. Tulungan niyo po ako na buksan ang kanilang mga puso at isip para po magbalik loob sa inyo, at nang sa ganun po ay makaramdam po sila ng kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami dito para po ma-explain po sa kanila ng maayos at i-address ko po sa kanila ng maayos sa inyo po mga mensahes para po sa kanila. Maraming salamat po. Amen. Okay, so dito naman po tayo. So tatabi ko po muna to. By the way, dumating na po yung mga new stocks ko ng mga amulets, no. Andito po sila ngayon, nakahain dito. Yan. So kailangan ko po muna dasalan yung mga iyan bago ko po yan syempre i-flex or pakita po sa inyo. Pero meron na po akong mga videos, no, sa mga gusto pong pakita, no. Meron po tayong mga uploads niyan. No, pakihanap na lang po diyan sa mga list kung nasaan po siya. Ba't ganito ang gulo? Okay. So, unahin po muna natin syempre yung mga oracle cards. Kuha muna tayo ng mensahe sa oracle. Then, kuha po tayo ng message sa universe kung ano po yung gusto nilang sabihin sa inyo. Actually, dapat pati spirit guides or angels, no? Kasi angels yun eh. Angels yung nakita ko. Okay, so kukuha na lang po tayo siguro later. Pero dito po muna tayo sa ating card, sa ating oracle card. Okay. Okay, so sa mga nagpa-reading po kanina, maraming salamat po. At naway nabigyan ko po kayo ng kaliwanagan sa inyo pong mga katanungan or mga yung gumugulo po sa isip ninyo.
Maraming salamat po. At sa mga nagpa-healing din po, ako'y patuloy po nananalangin na talaga pong kayo tuloy-tuloy na po yung kagalingan na yan. Lalong-lalo na po sa may mga karga. No? So, sana po tulungan nyo rin po akong ipagdasal kayo or magdasal po kayo para po talagang tuloy-tuloy po yung kagalingan na ibibigay sa inyo ng Diyos Ama. Okay? Huwag po tayo makakalimot lalo na po pagka kayo ay gumaling na. Mas kailangan po magkaroon kayo ng connection sa Kanya. Okay? Ano ba yan? Ba't nagkakagulo kayo? Okay, pahingi po ako ng mensahe patungkol po dun sa vision. Holy Spirit, pahingi po ako ng message para po dun sa vision na pinakita niyo po sa akin kanina. Okay, so spiritually sick. Okay, so you're spiritually sick. Sinasabi dito na you are spiritually sick. Okay? So, kailangan po dito is, alam niyo yun, kung kayo po ay healer, wala po tayong choice, no, kundi tayo po or kayo po mismo din makakapagbagaling sa sarili nyo. Okay? So, kung meron po kayong ibang ways, no, pero ako po kasi ang ginagawa ko lang po talaga sa akin is talaga pong salt bath po ako, and yan, magsisage ako or insenso. Araw-araw po yan. Kasi kung wala po tayong insenso sa buhay, tayo po mga healers, sage or kahit na anong pang-cleansing, no, yan, salt, ay nako, siguro ang dami na nating nararamdaman sa katawan, no? And make sure na yung mga pangdepensa nyo po, like yung mga amulets nyo po, is busog po sa dasal. Okay? So, wag nyo pong, kahit po masama ang pakiramdam nyo, inaantok kayo, no? Especially po to sa mga bago. Okay? Sa mga bago, kasi marami pong gagawin sa inyong, parang alam nyo yun, yung parang, hindi nyo alam na kaya pala kayo inaantok, kaya pala sumakit ang tiyan nyo na kailangan nyo pumunta ng CR kasi oras na ng dasal nyo eh. So, ano po yan? Nagbibigay po yan ng delays. No? Kontrahin nyo po yan. No? Kontrahin nyo po yan. Kung inaantok po kayo, sampalin nyo po yung sarili nyo, gising-gisingin nyo, yan, tapik-tapikin nyo yung sarili nyo para po may tuloy nyo po yung pagdarasal. Hindi po pwede na wala kayong karga sa isang araw. Okay? Kung sa tingin nyo, kung bawa ang sasabihin nyo po sa sarili, especially po to sa mga bago, no? Again, lalo na po kung nagde-devotion kayo, hindi po kayo pwede mag-skip ng isang araw, no? Pagka kayo po nagde-devotion, hindi po kayo po pwede mag-skip ng kahit isang araw. Kailangan po dire-diretso yan. And hindi din po, para sa akin po, hindi po sa akin ng 49 days, no? Pagka kayo po is magiging healer, kailangan po dire-diretso po yan. 49 days is yes, na andyan po yan na parang pwede na po kayong magkarga ng iba't ibang orasyon or pwedeng pong ibig sabihin, pwede na po kayo makapagpaandar ng orasyon pagka natapos nyo po yung 49 or 48 days na sinasabi. No? Pero, para po sa kaligtasan at depensa po natin sa aking katawan, kailangan po natin ito itire-diretso. Ngayon, yan po sa devotion na yan, na 48 or 49 days na sinasabi, is, hindi nyo po pwedeng mag-skip na ng isang araw. Kung halimbawa po nasa 15 days na kayo, bigla kayong tumigil lang, ika-16, babalik na naman po kayo sa una. No? Pero, depende po rin niya sa mga sa nangyari, no, sa nangyari sa buhay mo. Baka naman talagang may emergency, no, na talagang hindi kayang isingit yung pang 16 days na yan, no. So ganun lang po yun, pero hangga't maaari po, mas masarap po sa pakiramdam yung natapos mo po yung ganun na 48 or 49 days na devotion, no, para po talagang kapit na kapit yung dasal sa katawan nyo. Okay? So, yung spiritually sick na yan is, kumbaga, again, pagka healer ka, tarot reader ka, is talagang naandyan po yan. Kaya nga po, kailangan po, may mga right tools po kayo, no, or mga talagang protections, no, na nasa paligid nyo every time po na nag-heal kayo. Especially po mga candles. You have to light white candles, no, na pagka kayo po nanggagamot, no. 2 to 3 candles is talagang yun yung pinaka-the best na bilang ng kandila na pagka kayo po ay manggagamot, especially po sa mga baguhan. Okay? Pero iba po yung may liwanag na galing sa kandila pagka nanggagamot. Napakagaan po and napakadali po ng proseso. Napakabilis nyo makakapanggamot. As in, mabilis yung magagamot, magagagaling yung mga hinahawakan yung pasyente. Pag may mga candles po kayong light, no? Now, isa rin sa reason nung sa vision na yun na may mga attacks, no? I mean, yun nga yung dalawang attacks na yun sa'yo, no? Is,
andun yun talagang gusto niyang sirain ka. Gusto niyang patayin ka. Gano, gusto nilang patayin ka, gusto nilang mawala ka sa mundo. Kasi parang para sa kanila, no, bumibingo ka na eh. Parang nakakarami ka na. Yung gano'n. Parang ang dami mo na naka-accomplish, ang dami mo nang natutulungan. Parang hindi na, as in hindi na sila natutuwa sa mga ginagawa mo. No? So, pero diretso mo 'yan, no? Kaya nga andito yung isinave ka nitong dalawang angels mo na 'to na talagang kahit nagpupumiglas ka na talagang gusto mong labanan tong mga malaking dragon na 'to at malaking ibon na ito, no? Is andun yung talagang isinesave ka ng mga angels mo na talagang dito ko nakita talaga na talagang hindi ka papabayaan ng mga angels mo. No, na talagang andun yung hindi naman sila nakakakilos pero yung ibon talagang as in nilalapitan ka dito eh. Kitang-kita ko doon sa vision na talagang nilalapitan ka. Then, andun yung attack ni Dragon, no? Talaga nakita ko yung Dragon eh. As in, ang laki na talaga. Tapos kaliit-liit mo lang, ganyan ka lang kaliit. Pero yung Dragon mo ganang kalaki. Ganon. No, talaga scary. Pero ang tapang mo dito kahit na bubuit ka ha. Ang tapang mo dito, grabe. Andun yung talagang nakikita ko kung nakikita nyo lang yung vision ko na bit-bit ka dito sa dalawang kilikili. Yung isang angels mo nandito sa isa, yung isang angels mo nandito sa halokip-kip ka sa kilikili. Yung inahawakan ka nila sa kilikili na bit-bit nila. Pero yung paa mo lang pupumigla sa parang gustong bumaba. No? Yun, yung gano'n. Alam nyo, binalikat-balikan ko yung vision eh. Tititingnan ko nga sana kung ano yung ending nung binitbit ka ng mga angels mo. Pero every time na binabalik ko yung vision ko, ganun pa rin, bit-bit ka pa rin ng angels mo, papalayo dun sa mga sumusugod sa'yo. No? So, yan yung mga reasons, no? Kumbaga, kung bakit ka may mga attacks, no? Yan, spiritually sick, psychic attacks, mga gusto ka nilang sirain, gusto ka nilang tigukin. Kasi nga, hadlang ka sa mga gagawin nila, sa mga plano nila. Hadlang ka dito, darling. Okay? So, andito talaga yung mga, mo yon mga, talagang, hindi lang sa nagmumukmok, hindi lang sa pero talagang andun yung marami ka na rin nasagasaan. As in, marami ka na rin napatumba, no? Marami ka na rin, they're crying so loud. Why? Kasi nga, parang, ang dami na nasasaktan, no? Every time na nakakagamot ka rito ng especially ng mga may karga, no? Hindi i-excuse natin dito yung mga elemento, no? Kasi talagang sa mga elements is talaga napakabait mo. Andun ka para kasi mahal mo yung nature, no? So parang para sa iyo parang wala kang karapatan or parang nasaktan sila kasi kundi dahil sa kanila nga is totoo naman, no? Talagang walang pagka sinaktan mo ang mga yan, walang mag-aalaga sa nature, walang mag-aalaga sa dagat, sa lawa, sa puno, sa halaman, sa lupa, sa hangin, yung mga ganyan. So, andun ka na to take care dun sa mga elements na yan, sa mga elementals na yan. Talagang, alam mo yung, kaya ganun ka rin kamahal ng mga elemento na talagang pagka nakakahuli ka ng mga elemento sa mga pasyente mo, talagang pinagbibigyan ka. Walang patumpik-tumpik. Na tipo kahit hindi mo tawasin, kahit hindi mo as in kakausapin mo lang, is talagang pinagbibigyan kanila. Ganon kanila kamahal. Kasi alam nilang hindi ka mapanakit. Pero talagang terorista ka pagdating sa mga ibang atake na spiritual. Okay? So now, just sa mga yan, sa mga nasaktan na yan, no, is talagang syempre, pagka nasaktan mo yung mga iyan, like bumalik sa kanila yung mga ginagawa nila doon sa pasyente mo, no? So, hindi naman ikaw talaga nagbabalik, pero talagang matik po yan, no, na talagang pagka binanatan mo yan, as in ginamot mo yan, parang matik na nakakapagpabalik ka na kahit hindi ka sumasambit or hindi ka umuusal ng mga sumbalik, no, talagang bumabalik, no, parang matik, ganun ang kakayanan mo na may ganti agad, no, pero hindi mo yon intention, wala kang intention, kundi yun yung way mo ng paggagamot, no, pero wala ka namang intention na ibalik. Kaso nararamdaman agad yun nung mga gumagawa. So yun yung isa, no? Kaya talagang nanggagalaiti sila sa'yo na tiklopin ka. Okay? So now we have the I'm forever yours, no? And please stay. Yan. So andito yung, etong mga angels mo na to, etong nag-rescue sa'yo sa vision ko kanina is talagang sinasabi nila sa'yo na hindi, ayun, nakita ko rin yung panali ko sa buhok. Wait lang po, init na init na po ako
Ayan, fresh. O yan, nakapagtali na ako. Okay, so ayun nga. So kumbaga dito is sinasabi nga na kumbaga etong mga gabay mo or etong mga angels na nag-rescue sa'yo dito sa vision ko na talagang binitbit ka nila, no? Is talagang gagawin nila ang lahat para ma-save ka, no? Na talagang hindi ka nila hahayaan na masaktan. Okay naman sila, kaya naman nila makipagsagupaan din, ano? Pero alam nila rin yung mga, alam din nila kung hanggang saan din ka dapat makipaglaban or kahit sila, no? So, andun yung talagang gigil ka rin kasi makipaglaban, no? Alam nila yung gigil mo na talagang hindi ka paaawat. Pero, andun yung, alam nilang parang, hindi mo rin kakayanin kung mag-isa ka lang talaga. Kasi dalawang talagang anlaki, no? Na talagang parang, kesa may mangyari hindi maganda sa'yo is sinave ka na lang nila. Kahit sila kasi is andun yung parang ano to inutos na ni God na kunin ka doon sa lugar na yon para save or para itigil. So, dito sa atin, sa physical, no, parang pwede ko tong i-explain sa inyo na binibigyan kayo ng time ni God na magpahinga, no, para kasi nanggaling ka doon sa mga gamutan na medyo mabibigat. So, andun yung pagpapahingan ka nila, yung physical mo, is pagpapahingahin. Kasi yung soul mo dito is talagang pahinga nakakapahinga So, dito naman, kailangan ipahinga mo yan. Kailangan mong, kailangan mong mag-recharge. No? Kung kailangan kung malapit ka sa dagat or may time kung pumunta sa dagat, pumunta ka, mag-cleanse ka. Kung wala naman, better meditate, mag-grounding, ganyan. And yun nga, senso, ganyan, cleansing, talagang cleansing is the best, okay? So here kasi is kailangan mong magstay, no? Kailangan mong magstay as spiritual healer, no? Yan yung sinasabi dito ng card, no? Na kailangan mong magstay as a spiritual healer, no? Or kung ano man yung binigay sa ni God is ingatan mo. Okay? Yun lang naman. Okay, so, ang kailangan dito ay sinasabi din dito sa vision na to na kailangan mo magstay no? Hindi pa to panahon na para sabihin mo manalo tong mga ito. May araw din tong mga to, no? Pero for now, kailangan mo magstay as a spiritual healer, no? Para mas marami ka pang matulungan. Okay, so again, dito sa mga gumagamot, lalo na nga sa mga baguhan, okay po ang manggamot pero wag po tayong maging masyadong matapang, no? Kailangan po alam po natin yung mga limits and boundaries pagdating po sa panggagamot. Pagka alam nyo pong malalakas at hindi nyo po talaga kaya, sabihan nyo po in a nice way doon sa alam ko po na gustong-gusto nyo manggamot, alam ko po na gusto nyo pong makapagpagaling, pero pag talagang hindi nyo po kaya, no, is pwede po kung may kakilala kayo na talagang mga expert na po sa mga ganito, pwede nyo naman po silang sabihin na pumunta po sa ganitong manggagamot. No, kung meron po kayong mga kakilala. Yung mga ganon, kaysa naman po tatanggihan nyo siya. Kasi nakakaawa po. Ano po yan life and death po ang pinag-uusapan dyan. No, since kung talagang ikaw ikilala naman nila na bago, may intindihan naman po nila yan. No, then doon naman po sa talaga mga batikan na nandito po ngayon sa channel, is alam ko naman po, alam nyo kung ano yung mga kaya ninyong gawin. Pero andun pa rin po yun talagang kailangan din po nating mag-ingat. Kasi like, yung nakita ko po sa vision is dalawa po yun na malalaki. So, kahit po gaano tayo kagaling, no, kailangan din po natin talagang mag-triple ang ingat pagdating mo sa mga ganyang atake. No, kasi po merong ibig sabihin po niyan, kung tayo po ay nagagamot dito, kung akala nyo isa lang ang tumitira doon sa ginagamot nyo, yun pala po ay grupo. Then, nag-iisa ka lang. Unlike, ay mas maganda po yung halimbawa kung kayo po ay manggagamot pero meron na po kayong team na kasama nyo po sa lugar na yon, na tatlo or apat po kayo sabay-sabay nagagamot itong taong to. Power po yun. Pero kung mag-isa po kayo, pag-isipan nyo rin po. No? Pero yun po is one of my advice sa inyo na wag po tayo bira ng bira. Okay? Pagka alam nyo pong alanganin, then mag-suggest po kayo or bigyan nyo po siya ng napuntahan nyo po yung ganitong tao, matutulungan po kayo nito. Okay? Ganun lang. Kasi marami pa pong umaasa sa inyo. Okay, still, there's a Pisces energy na talagang umientra sa buhay mo na talagang gustong-gusto kang sirain. Also, the Taurus energy. No, yan yung mga talagang gigil na patumbahin ka. Also, the Libra energy. Wow, ha? Kita mo, tatlo yan, ha? Okay. Pero, etong mga ito is talagang
titigil at titigil din to mga ito. Tong tatlong to, Pisces, Taurus, and Libra energy is talagang titigil at titigil dito sa pinagagawa nila. Kasi andito yung talagang alam na nila naman eh. Alam na naman nila kung ano yung kakayanan mo. At alam nila kung sino yung mga nakapaligid sa'yo. Alam nila yan. Kaya malabong hindi sila tumigil. Kaya andito na yung card mo na sinasabi na talagang may plans na sila to stop. No, manahimik at magkanya-kanyang buhay na. Pero alam niyo yung sa ngayon talagang yung gigil nila na talagang patumbahin. Alam mo to mananawa din. Alam niyo yun? Mananawa din to. Pero etong tatlong to, especially the Pisces, and ano ba yung madalas ko makita dito? Pisces and Taurus is madalas ko makita na gumagawa sa iyo no? So etong dalawang to is masigasig mo tong one of your avid fan na talaga namang ayaw kang tantanan, na lahat na lang ng kilos mo, lahat is talagang minomonitor nito. And pinag-aaralan nila talaga kung paano ka nila mapapatumba. Pero ganun pa man, hindi nila magawa. Katulad niyang gustong-gusto. Planado na yun Yung isang dinosaur, isang dragon at isang malaking ibon na yan, planado na nila yan na ikaw atakihin na talagang parang last day mo na yan. Pero hindi sila nagwagay kasi nga binuhat ka dito Spirit mo dito is binuhat ng mga angels mo to protect you. No? Kasama na yung mo dito, physical mo, na talagang andun yung inawat, no? naawat ng mga protectors mo, ancestors mo, angels mo, ascended masters, no? Na talagang naawat to. Okay? Wait lang po Ayan. Okay. So, yon. So, yun lang naman ang nila talaga. Gusto ka nila patigilin dyan sa ginagawa mo. Pero, failed naman silang Okay, so dalawa to, no? Okay. So, access denied. Alam mo yon yung tipong, alam mo yun, kung ikaw gigil ka makapaglaban sa kanila doon sa vision, kung sila din gigil, talagang gigil na gigil, talagang, andun yung gitil na talagang ikaw tepokin, ano? Pero, mas, sila, mas parang, alam mo yun, nagkaroon ng talagang, sorry, no? Kasi talagang malakas ka kay God, no? Talagang ikaw is one of the favorites, no, ni God na talagang hindi ka po pwedeng galusan, no? Ayaw ni God niyan. Ayaw ni God na magalusan ka. Kaya andan yung pagkaalam niyang alanganin ka talagang andun yung huhugutin at huhugutin ka or taalisin ka dyan sa mga tao na yan. Okay? So, andyan din yung sinasabi nga na release and embrace your possibilities. Okay? So, since dito is may access denied, meaning, expand ko lang to explanation ito sa access denied na sinasabi na inalis ka rin ni God do sa mga taong toxic. So, itong mga toxic na to, which is yung dragon at yung ibon, no, is ito yung mga toxic na tao sa'yo na inilayo ka nito mga protectors mo, na iniiwas ka na ngayon dun sa mga taong yan. No, dyan sa mga nakapaligid sa'yo na nagbibigay lang sa'yo ng laso, ng init ang ulo, ng mga kung ano-ano, konsumisyon, paninira, at kung ano-ano, inilayo ka na dito ni God. No? So, ang paparating sa'yo lahat is yung mga talagang totoo, naniniwala sa'yo. No? Pero, malamang meron din mga paisa-isa, dalawa na lalapit sa'yo. Pero, for now, ito yung gusto ni God sa'yo, na iligtas ka sa mga taong mapapahamak ka. No? Kaya nandyan yung dalawang angels mo na talagang binuhat ka away from them. Kasi nga, andun yung marami ka pang mission na gagawin. Kailangan mo maging malakas, kailangan mong laging good vibes, no? Positive energy kailangan nasa iyo. So, ang gagawin mo lang dito talaga is kailangan mo i-release din yung mga parang, alam mo yun, hindi naman sa galit, pero inis, yes, pwede, no? Alisin mo na yun. Parang mag-concentrate ka na lang doon sa mission na binigay sa'yo ni God. Doon mo na lang siya paikutin and mag-focus ko sa family or sa friends, yung ganyan. Hindi, sa family and kay God, no? So, kailangan ganun na lang, no? Kasi may mga new opportunities darating sa buhay mo and new possibilities din na ma-encounter mo, especially sa mission na binigay sa ni God na yan, as a spiritual healer or a tarot reader. Okay? Let's see. And we have, okay, so shuffle ko na lang to. Okay? Para mas clear. Para mas okay, mas bongga. Okay. So, you have the success, diba? Kasi talagang, again, ito is paulit-ulit ko naman itong sinasabi na pagka naandun yung nakapag-release ka, no? So, andito yung talagang pagka nirelease mo lahat ng sama ng loob mo, inis mo, galit mo, selos, ganyan.
dito na papasok yung success, yung abundance is papasok, prosperity is papasok, no? Lahat ng bago papasok. Parang ito yung sinasabi ko nga, new cycle ng life mo is magkakaroon ng talagang malaking pagbabago sa araw-araw. Na marami ka ng parang milagro na darating sa buhay mo, na talagang hindi mo naman ini-expect na magagawa mo, pero nagawa mo successfully. No, kaya parang andito yung sinasabi ni God na hindi kita pwedeng pabayaan na kailangan kitang alagaan, mahal na mahal kita. Okay? Yan yung mga mensahe ni God sa'yo. Kaya wag kayong bibitaw kay God kasi alam nyo, madaming plano sa inyo si God. May mga nangyayari man na ganyang attack sa inyo pero alam ni God kung anong gagawin niya para manahimik yung mga iyan. Okay? So, we have the snake. Okay, so we have the snake here. Naku, parang may ginawa na naman yung pusa ako sa ilalim ng lamesa ko Okay, so we have the snake, which is talagang, actually di naman snake yung nakita ko, no? Talagang it's a dragon. Pero ganun din halos reptile or big reptile. Parang ganun. So ewan ko ba kung ano pa ng reptile yung dragon. Pero parang, no? Kasi parang ahas din yun. Okay, so yun. So siya yun na talagang isa sa umata. I mean, ito yung mga tumatraidor sa'yo. No? Na talagang sinasaksak ka patalikod, tinutuka ka. Tuka ba yun? O ganun, patalikod, mga ganyan, sinasaktan ka. So, yan yung mga yon, no? Pero hindi sila magiging successful dyan. So, ang patahimik mo yung mga snakes na yan is talagang, yan dyan ka magiging successful, no? Kasi again, God is with you, God hired you, God chose you. So, no weapons formed against you shall prosper. Okay? Then, kailangan mo lang talagang i-let go, let God yan. Okay, so still, nandito pa rin ang black magic mo na candle. No? So, deadma. Yun lang masasabi ko, deadma. Okay? Kasi you're powerful. You're too much powerful for that. Kaya mo kainin yung kandila na yan and ibuga mo sa kanila, balik mo sa kanila. Kayang-kaya mo yan. Kahit umaapoy pa yung kandila na yan, kayang-kaya mo lunukin yan. Subo mo ng buo, tapos buga mo sa kanila. Ganun. Okay? So, we have the proposal soon. Again, meron mga magpo-propose sa'yo, especially sa pagiging healer, no? Pag-heal, no? Maybe andyan yung magpapaalaga sa'yo, kasi alam mo yung tiwalang-tiwala sila sa'yo, kasi napagaling mo sila. So, andyan yung parang talagang gusto nilang makasama ka, maging parte ka na ng buhay nila. No, andyan yung gustong-gusto kanilang lagi nakakausap, kasi pagka nakakausap ka nila, nabibigyan mo sila ng comfort, ng kagaanan ng buhay, and at the same time, nawawala yung mga karamdaman nila pagka nakakausap ka nila. Andun yung comfort, no? Andun yung at ease sila pagka nakikita ka, pag nakakausap ka. Iba yung nagiging vibes nila for that day. Nagkakaroon sila ng, alam mo yun, parang ang saya-saya nila. Parang ang gaan ng buhay pagka nakikita ka or nakakausap ka. Ganun. Okay? So now, syempre, andito ang apologize. Syempre, makikipagplastikan sila sa'yo, yung mga ganyan. Magsasorry ko, no? Pero end of the day, titirahin ka na naman, yung mga ganyan. So alam nyo, hindi naman po sa nagja-judge tayo, pero ang kailangan lang po natin, trust no one. Pagka nasa spiritual na po kayong mundo, trust no one. Okay? Kasi nga po, minsan pong naging anghel ang demonyo. Okay? So, alam niyo naman po kung sino yung tinutukoy ko, no? So, kaya kailangan po dito is, alam niyo po, yung pagiging vigilante natin at pagiging maingat sa bawat moves, no? And steps, no? Is kailangan sobra-sobra. No, andun yung, kasi kung noon lubos ka nagtiwala, then ano bang naging bunga, di ba? Wala. Pero andun yung let go, let God mo. Pero para lang di maulit, better na talagang kausapin mo munang maigi, no? Then mararamdaman mo naman yan na yung flow ng conversation nyo, usapan nyo, kwentuhan nyo, kung sincere itong mag-a-apologize na tao sa'yo, na may ginawa sa'yong pagkakasala, mararamdaman mo yan. Then it's up to you kung ano yung gusto mo, kung ano yung hatol mo sa kanya. Okay? So, kung ando naman yung forgiveness, sige, accept no yung forgiveness, pero mag-set ka ng boundaries, no? Hindi na yung katulad ng dati. Okay? Ang bilis ng oras. Ano to, 2 cards? Okay, so we also have the Aquarius energy, and ito is meron ditong isang nagsasabi, no, na one of your parang nakapaligid sa paligid mo na you're my strength, no, na talagang meron kang tao na talaga namang, or meron kang isa sa mga ginamot mo or
naridingan mo na talagang, alam mo yung sa'yo humuhugot ng lakas, sa'yo humuhugot ng powers, yung ganun. Kasi parang, yung believe nila sa'yo dito is talagang sobra, no? Ganun. Ganun yung ano nila sa'yo, tingin nila sa'yo or pakiramdam nila sa'yo na parang pagka ikaw yung inano nila, I mean nilapitan nila is talagang sure ball na andun yung mapagtatagumpayan nila ang hamon ng buhay or kung ano man yung mga sinasanggunin nila sa is mapagtatagumpayan nila, no? Ganon sila katiwala sa iyo dahil alam nila na ikaw child of God, okay? So here is your rags to riches. Kung talaga, alam ko kasi dito talaga na ikaw kagigil sila kasi talagang andun ka na ginawang ka na nila ng black magic noon na talagang gumapang ka na na parang ahas. No, nagumapa ka na parang ahas. No? Pero ngayon, andun yung nararamdaman nila at alam nila kung ano yung plano sa'yo ng Panginoong Diyos Ama na ikaw paakyatin, paangatin, alisin sa mga gantong bagay. Na gusto ni God kasi is maayos ang buhay mo. Ayaw nila nun. Gusto nila maglubuhay mo. Gusto nila yung freak ka, paranoid ka, nagsisisigaw ka, lagi kang galit, yung mga ganyan. Yung mapapahiya ka sa maraming tao, ganyan yung gusto nila. Pero hindi nila magagawa yan. Kasi nasa iyo na yung word na for the win ka palagi. No? Again, kung ano man yung mga kakayanan na meron ka nabigay sa'yo ni God, is talagang hindi to para mawala, kundi lalo kang pinalalakas dito. Lalong nililevel up ni God yung kakayanan mo. Okay? Kaya yung rags to riches na yan, nakastamp na yan. Nakasealed pa. No, talaga that's for you. Okay? So let go, let God. No, ito is lagi kong reminder to sa inyo na let go, let God. Let go, let God. Let go, let God. Let go, let God. Okay? Ito yung pinaka the best thing na gawin po ninyong lahat. No, i-let go, let God nyo po yan. Then lahat po is nasa control na ng Panginoong Diyos Ama. No, kung ibibigay nyo po lahat sa Kanya, wala po tayong magiging problema. Napakasarap, napakaluwag. Kesa po yung gumaganti po. Kasi alam nyo po, kung igaganti nyo po yan, especially po dun sa mga tinamaan, or may karga ng mga ganyan, mga black magic. So, kung igaganti nyo po kasi yan is, alam nyo yun, wala rin po mangyayari no? Parang ang mangyayari po niyan, kung igaganti nyo po siya at maghahanap din kayo ng kapwa niya, ganun. Kasi mga spiritual healer or divine healer is din naman po yan gagawa ng para sabihin yung ibalik. No? Hindi po na parang kung ano yung ginawa sa inyo, ibalik. Hindi po no? So, ang mga spiritual healer po and divine healer is na nandyan para po kayo ipagalingin. Hindi po para makipag-away. Hindi po para yung makipaggantihan or po yung iba po is nakikipag-combate po talaga kahit po ako nakikipag-combate ako spiritually pero hindi po yung talagang papasanib pero andun po yung naranasan ko po makipag-combate na talagang alam niyo yung atake kada ganti ko, kada buga ko may ginagawa rin sa akin, may atake sa akin, ramdam ko po yun no? So pero andun po yung diretso pa rin po kasi alam ko pong si God is nasa sa akin, hindi po ako pwedeng bumitaw no? Talagang pong pagka mga ganun kailangan pong leave it all to God, no? Kasi andyan siya napaka-powerful niyan, no? And may iba pa po kayong pwedeng tawagin. Andyan po yung mga ancestors nyo, andyan po yung mga ibang guides nyo, archangels nyo, ang dami nyo pong pwedeng tawagin. So, andyan po, pagka nagkapit bisiki, pagka nag-vault in kayo, let's vault in, no? Walang panama to, no? Kaya let go, let God na po yan. Okay? O see? Winarningan din ni God yan. Matitigas lang talaga mga ulo nito. No? Pero, again, hindi naman sila mananalo po sa mga ganyang-ganyang no? So, tingnan natin. So, gagamit lang po tayo ng mga oracle cards ngayon kasi this is about vision. So, mas ko po kasi ang oracle card pag divine messages. Sa oracle card po talaga ako mas focus. Okay? So, you're untouchable. 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 Ganun. Okay, so highly divine, highly protected ka ng divine, no? Ito yung ginawa sa'yo ng mga ng mga angels mo, no? Talaga namang andun yung untouchable ka naman talaga, pero alam mo yun, better na ilayo ka na nila sa mga taong ganyan or sa mga animals na yon, no? Para talagang ma-assure lang nila na hindi pwede masaktan tong alaga ako pagagalitan ako ni God. Yun yung para kasing binilin ka ni God dito sa mga angels mo na kailangan nilang sundin, no? So, now, you are so annoying, no? Na kung bakit nangyari yung gano'n, na parang,
bakit ako isinave ng mga angels ko dito sa mga to? Kaya ko namang pagtitirahin to mga to. Kaya ko namang pabagsakin to mga ito. Yung mga ganon. Kasi sa parang ang sinasabi mo dito from your past na nangyari, no? Actually, nakita ko rin yun sa mga visions, no? Na talagang kahit sa katutak sila, kahit yung nasa ere. Oh, I see. Kasi yung nasa ere, merong umaatake sa ere na mga maliliit, no? Na mga parang maliliit lang noon pero ang dami din. Hindi, natalo mo yun natatandaan ko yung vision na yun na natalo mo rin yun tapos merong atake dito. Oh, I see. Tinawag mo si God noon. No, nung sinusugod yung temple mo kasama ka nando ka sa harap. Then may mga sumusugod sa iyo pero meron din sa ere, no? So, yung sa ere, si God ang gumawa, siya ang nagtrabaho doon, siya yung naglusaw doon, pero ikaw yung nasa lupa. No, ikaw yung mumawasiwas dun sa lupa. Yes, ganon. Kasi this time, hindi ka nagtawag Nilabanan mo mag-isa. Napakatapang mo, Mariose. No? So, hindi ka nagtawag dito Kasi yung mga nakaraang laban mo, tinatawag mo si God, tinatawag mo si Jesus Christ. No? Nakita ko kasi si Jesus Christ dun sa vision ko na yun na tinawag mo lumapit naman, as in lumabas naman si Jesus Christ dun. And isang visions naman is nakita ko naman na talagang pag kami may mga attacks ka, meron kang parang kabady. Meron kang kasama na talagang nakikipaglaban din. Pero this time kasi alone ka And yung sumagip sa'yo na mga angels is walang mga hawak na weapons or even panangga. Walang pandepensa. Kaya ang ginawa nila, binitbit ka na lang. No? So, okay naman. Okay, so talagang ayaw ka lang nila masaktan, kaya nandun yung pinrotektahan ka nila. Kasi talagang sinusubukan mo rin ang sarili mo kung kaya mo talaga itong mga ito No? Buong tapang mong ginagawa. Ay nako, masyado ka matapang, bebe. Okay. Oh, 'di ba? Game over. So, na-save ka na nila No, na-save ka nila, nailayo ka na nila dito sa mga toxic na tao nito, sa mga spiritualistic na yan. Mawala na yan. Yung mga gustong sumira sa'yo, na gustong kamkamin yan, or gustong kunin nila yung kakayanan mo, tigil na rin yan. No, pero, wag ka magpakakampante. Kasi sa spiritual na mundo, hanggat meron kang mission, meron talaga mga atake. Okay, so wag ka magpakakampante. Again, yung pagkakain mo ng dasal, yung mga prayers mo, wag mo ititigil yan. Kahit na mayroong mga pumipigil sa'yo, mayroong mga delays, mayroong mga excuses sa kung ano-anong papasok, tuloy mo yan kahit anong oras. Kung hindi mo ma-meet yung talagang right na oras na ginagawa mo yan everyday, kahit malate ka, walang problema. Okay, basta importante, may iraos mo yan, may dasal mo yan, may karga mo sa katawan mo yan, then, yun na yun. Okay? So, game over na yan. No, huwag kang makakaligtaan. Huwag mong kakaligtaan na magdasal. Kasi yan ang pinaka pandepensa mo. Okay? Okay, so always have faith. Yan yung kailangan mo. Yung paniniwala, pananalig, yung ganyan. Yan ang wag na wag mong aalisin. Yan din ang lagi mong ibibilin sa mga ginagamot mo na lagi kayong magkaroon ng faith kay God. No? Always be thankful kahit sa maliliit na bagay na ibinibigay sa inyo ni God. Kasi alam nyo talagang yung paggising nyo pa lang sa umaga, napakalaking blessings na po ni God niyan. Yung makabili po kayo ng kape, makabili po kayo ng itlog, yung mga ganyan. Pero baka may mag-react po dito na bakit paano yung mga walang pambili, yung gano'n, yung walang pang-almusal, walang pang-ganito, ganyan. Still, alam nyo po, ibig sabihin po, pag kayo po iginising ng Panginoong Diyos Ama sa umaga, ibig sabihin po, may pag-asa. Kayo na po kumilos, kayo po dumiskarte. Make sure na sa tama rin po yung gagawin ninyo. Para po, may provide nyo po yung dapat sa araw na yon. Pero ang ganun pa man, kung kayo po talaga straight, na naandun po na parang naniniwala sa Panginoong Diyos Ama, tutulungan po kayo ni God na i-provide yan ng effortless, na walang pressure, no? Na talagang yun na ang lalapit sa iyo, yung biyaya. Basta gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, alam nyo, iba po yung mga marireceive nyo ibang-iba. Basta po yung galing po lahat sa puso nyo, wala pong yung ang tawag doon, walang,
pagbabalat kayo or pagpapanggap, no, na parang front mo lang yon. Parang front mo lang, lalo na kung sa maraming tao, nagbibigay ka ng ganito kasi dami nakakakita sa pipicture ka, bibidyohan ka, yung mga ganyan. Hindi po. Kailangan po dito is yung bukal po sa loob niyo yung pagtulong na hindi mo naman kailangan i-show sa maraming tao, sa madam people na tumutulong ka sa tao na video, gato, ganyan. Para saan? Para maging popular ka? Ganon? Hindi. Hindi. Mali. Okay? Pag tumulong po tayo sa kapwa, kailangan po laging bukal sa loob. Walang camera. Okay? Walang video. Hindi po kailangan yun. Okay? Hindi naman po yung graduation, no, na kayo ay nakaka-receive ng mga parangal. Okay? Yung mga ganun, pwede po yun. Pero yung mga magbibigay ka ng mga tulong, tapos pipicturan mo, shucks. Very bad. Okay, so spirit guides is here. So, ayan, isa rin yan sa mga talaga nagsisave sa'yo na mga spirit guides mo, especially po doon sa talagang merong mga, for some na talagang pumanaw na po yung member of the family, especially po kung parents or mom or dad, no, is naandyan siya na para protektahan ka, no, na iiwas ka sa mga taong hindi naman na makakatulong sa'yo. Andyan sila. No, bigyan ka ng kalmadong pag-iisip, na maging masaya ka, na maging mapagaan yung mga gawain mo sa araw-araw. Nandyan sila sa'yo. Okay? Kaya, relax. Okay? Chill. Learn. Parang hindi ko makukuha lahat ng cards. Hindi ko magagamit ang mga cards. Okay, dito tayo sa kabila. Ito naman. So, kumuha lang tayo dito ng 5 cards. Dito sa oracle ko na yan. Okay, so let's see dito naman. Ano ba sasabihin ng card? Skitty whoops. Oh, 'di ba? No fear. No fear. Okay, no fear. Okay? So no fear lang mga bebe. Alam kong wala ka nito eh. Wala kang takot talaga eh, no? Ito ka eh. Wala kang takot, buang loob mo, sugod ng sugod. Alam mo 'yun? Kasi talagang bakit mo nagagawa tong no fear na to? Kasi alam mo ang Diyos nga, kakampi mo na ang Diyos is nasa sayo. Kulang na lang parang gusto mong isipin na nakasanib sayo si Jesucristo or ang Diyos Ama eh. Parang gusto mong ganun ka na eh. No? Parang yun na yung palagay mo sa sarili mo na hindi ako, kaya ko to kasi ang Diyos is nasa akin. Ganun. Kaya ganun ka katapang. No? Dinaig pa si Gabriela silang dito to die. No? Very good ka naman doon. Pero again, andyan naman yung mga guides mo para awatin ka sa pagiging warrior mo ng sobra-sobra. Na mo yun. Parang tinalo mo pa sila na sila tong maraming weapons, sila tong maraming malalakas sa pananangga, na meron pa damit pandigma, pero ikaw iba, tipong nakadamit ka lang na common, pero kung lumaban ka dito parang may dala kang kanyon. Ganon ka katapang, no? Eto na yung sinasabi ko. Untouchable ka. Then, alam mo yon, once na dumait yan sa katawan mo, oo, nakakaramdam ka, pero bumabalik agad yan. Kasi ikaw mismo alam mo na sa sarili mo kung ano yan eh. Kung yung bang nararamdaman mong tusok na yan, kagatang langgam o tusok ng karayong o tusok ng kahoy or tusok na kung ano mang matutulis na bagay. Alam mo na kagad yan eh. Yung pain na nararamdaman mo sa katawan mo, alam mo kung ano na yan. Kasi pag hinaplos mo yan at nawala, antemano, spiritual yun. Na merong dumadagan sa'yo or merong palipad hangin sa'yo, bigla ka mahihilo, bigla kang tatamarin. Alam mo na yan, yung mga spiritual attack na yan. Mani-mani na sa'yo yan eh. Alam mo na rin kung paano. Minsan nga, hindi mo na ginagamot ang sarili mo kasi alam mong andyan yung mga guides mo na pagagalingin ka. No? Spoiled na spoiled ka sa mga gabay mo, baby. Napakaswerte mo. Napakaswerte mo sa mga gumagabay sa'yo. Spoiled na spoiled ka. Oops. Okay. Ay, wag to. Ang dami kasi bumaba. Ulitin natin na ang dami kasi bumaba mga bebe. So, maybe ito na yung hindi. Kuha tayo ng mga 3 message sa universe. Kasi ano to eh. Vision. Tarot vision. Okay. So, minsan naman isa dito ka sa gantong hot or cold, no? Na sinasabing talagang minsan, nandun yung talagang depende kasi yan sa kausap mo, especially sa mga
clients mo or even sa mga ano to, mga pasyente mo, no, na talagang meron kasing makukulit na minsan nagbibigay ka ng instruction, di sinusunod, yung mga ganon, then bigla kang kukulitin na, ano po ba, ganito, ganyan. Kasi po ganito, nagkamali po kung ganito, uulitin mo na naman yun. Then uulit na mauulit yung mga ganon na kahit na halos pinasulat mo na, yung mga ganon. Pero alam niyo yung mga ganon, ano lang yan, intindihin nyo na lang sila, especially kung may mga karga talaga. Kasi talagang andyan yung kinakain yung utak nila. Andun yung nililito sila para hindi nila mapagaling yung mga sarili nila. No, kailangan po dito yung pasensya po natin sa mga pasyente, talagang habaan nyo po na sobra-sobra. Kasi nga po, may mga sakit po to eh. No, so kailangan po natin silang intindihin kasi nga po, pag alam nila na, alam na ng mga gumagawa sa kanila, nagpapagamot na po ito, ando na po yung pinapasok na po yung isip nila dito na hindi nila magawa kung ano man yung pinagagawa ng mga pasyente, ng manggagamot dito sa pasyente, para hindi gumaling, para manalo sila. No, at manalo din yung pasyente nila. Kasi binayaran sila ng malaki dito eh. Kaya kailangan nilang sundin kung ano yung mga pinagagawa sa kanila para doon sa ginagamot mo. Okay? Charan! Okay, o, diba? End of the storm. Yee! Congrats! Yan. So, andito ka na para laging ngumiti. Ilabas mo ng gilagid mo, no? Ilabas mo ng ngalangala mo kasi talagang andito ka na para lagi ka nakatawa, lagi ka nakahalakhak. Maririnig mo na ulit yung mga dati mong halaklak, napakatagal mo itinago. No? Yan. So, end of the storm na. Now, syempre, andito na talagang takot sila. Kasi alam na nila kung sino mga backer mo eh. Kung sino yung gumagabay. So, kilala nila. No? Kilala nila. At alam nila yung liwanag na dala mo. Alam nila kung ano yung mga weapons na dala mo. Even panangga. No? Kaya mga takot na yung mga yan. So now, syempre, kailangan mo magbalanse. No? Kailangan mo lang magbalanse. Kailangan mo balansehin ang lahat-lahat. Okay? Kung halimbawa meron kang double mission and at the same time, you're a parent, you're a mother or a father. So, kailangan mo balansehin yan. No? Kailangan hindi yung isa lang ang tututukan mo dito. Kailangan mo balansehin yan. Kailangan malaman mo kung paano mo paano mo sila gagawin sa araw-araw. Okay? Kailangan mong balansehin yan. Huwag mong isipin na isa lang ang mission mo. Kasi, andito ka rin sa lupa, binigyan ka ni God ng family. So, kailangan mo rin tutukan ng family mo. Then, kailangan mo tutukan pagiging healer mo. Kailangan mo tutukan itong mga pagiging tarot reader mo. So, kailangan niya balansehin mo yan. Kung ano pa man, kung meron ka pang ibang business, kung ba may business ka, kailangan balansehin mo yan. Okay? So, wag kang magpadalos-dalos. Okay? At saka, hindi naman niya bibigay sa'yo ni God kung hindi mo kaya. Dahil alam niya palaban ka sa buhay. Alam niyang ano ka, Amazon ka. Ano? Kaya, nako, alam niyang mani-mani sa'yo yan. Now, syempre, madami na nagmamahal sa'yo, no? Ang dami na nagmamahal sa'yo. Ang dami nang may gustong puntahan ka, magpagaling sa'yo, magpagamot sa'yo, mga ganyan. Or maybe gusto rin magpataro reading sa'yo. Kasi talagang, ang dami mo na na-inspired na tao. Ang dami mo ng the comfort ng mga tao. No? So, andyan sila para, alam mo yun, hanapin ka, halughugin ka kung saan ka nakatira, puntahan ka. No? Yan yung mga, nila, parang meron din silang mission, no, na kailangan kanila mapuntahan, kailangan kanila makausap, kailangan kanila makonta, kailangan nilang magpagaling sa'yo, magpagamot sa'yo, dahil, alam mo yun, andun yung sigad na rin na nagbigay ng way, no, sa kanila, na parang kinukulit din sila na kontakin nyo tong anak kong to, magaling to, punta kayo dito kayo magpunta, puntahan mo yung si gano'n kasi doon ka dapat magpagamot, puntahan mo to kasi doon ka dapat magpa-reading, kasi doon ka magbanging ganito, ganyan. Ganun. Okay, so now, meron kang spirit team warrior. Bongga. Yun. So talagang, ay nako, kung talagang protection ng pag-uusapan natin dito is talagang fully protected ka, 110%. Okay? Bukod dun sa meron kang weapon, meron kang pang shield, and at the same time, meron kang damit pandigma. Marami pa. May kulugat kidlat, mga ganyan. Yan, marami kang tangay sa katawan. Marami kang pwedeng ipalabas sa katawan mo. Na talagang ikapanginginig ng mga kalaban mo. No? Lalo na pagka lumabas ang imahe ni Diyos Ama sa tabi mo. Ewan ko kung di sila manakbo. No? Pero nagtitimpi lang si God. Pero si Jesus Christ nag-a-appear. No? And even Santo Niño is nag-a-appear.
Kung sino naman sa inyo ang merong bit-bit or gabay na Santo Niño is naandyan, nagpapakita po yan. Every time po na nanggagamot kayo. Okay, kasi isa siya sa talagang lagi nakadikit sa'yo. Okay, so if you didn't get something you really wanted at this time, if you feel stuck or feel like things are not going according to your plans, know that something bigger and better is coming. O, see? So, ganun lang naman yun, no? Kung meron ka mga plans talaga ngayon, halos di mo pa siya talaga makuha, no? Pero, antayin mo, no? Antayin mo yung right time, God's perfect time na ibibigay sa'yo. Kasi, merong plano sa'yo si God nga na mas malaki. Huwag mong ipilit kunin sa ngayon yung hindi pa dapat. Kasi, hindi mo daw deserve yun. Merong mas deserve na ibibigay sa'yo si God, pero hindi pa sa ngayon. Antayin mo kasi meron talaga. Okay? So, it's something filled with a divine magic, o see, that couldn't come into your life if you were to receive that, if you were to receive what you are asking for now. Pero alam nyo talaga, si God, kahit hindi nyo hingin, talagang hindi ibibigay, kundi may ibibigay sa inyo yan. Dahil alam niya naman yung mga needs nyo eh. Alam niya kung ano yung mga kailangan mo, alam niya kung ano yung hindi mo kailangan, alam niya kung sino yung mga dapat mo makasama, yung mga ganyan. So, hindi mo na kailangan sabihin kay God yun. Kasi nga, again, nasa sinapupunan pa lang kayo or parang palabas pa lang kayo, ay pabuo pa lang yung mga sperm and egg cells ng mga magulang nyo. Ay, sorry, binalik ko. Okay, is alam na ni God kung ano yung dapat sa'yo hanggang sa pagtanda mo. Okay? Alam na yan. Or, alam niya kung ano yung mga mangyayari sa'yo. Kasi, nakaplano na yan eh. Okay? So now, release all doubts and fears. Alisin mo na yan lahat. Okay? You are currently undergoing changes that are necessary for the highest good. O, diba? Kaya alam mo yun, yung mga duda mo sa sarili mo, naku, alisin mo na yan. Dahil talagang, kung ano yung nasa sa isip mo, pero andun yung nag-aalinlangan ka, huwag alisin mo yun. Kasi talagang yun ka na. Okay? Talagang, kung sa malakas at hindi ka naman lalapitan ng mga ito, lalo na yung mga lalakas ng karga, kung hindi mo sila mapapagaling. Kasi, hinatid ni God sa'yo yung mga yan eh. Kaya nandyan sila. Hinatid ni God yan. Kaya, kumbaga, alam ko, collective na kaya mong pagalingin yung mga yan. Okay? So now, third card is we are always speaking to you, diba? And sending you messages, no? So ayan, through vision, ayan, isa yan sa message na binibigay sa inyo ni God, no? Sa mga visions, no? Diyan niya kayo kinakausap sa dreams, yan, diyan niya kayo kinakausap. Diyan sila nagsasend ng mga messages sa inyo, mga divine messages, no? So, kailangan talagang tandaan nyo lahat yan, especially mga prophetic dreams, no? Visions, kailangan nyo pong tandaan yan. Huwag nyo pong baliwalain yan dahil dyan po kayo magkakaroon ng growth, no? And alam nyo yun, dyan di kayo makakaroon, may iwas. May mga dapat iwasan nyo, dyan nyo po makukuha yan. Okay. So, when you feel like you are alone in a situation, just know that you never truly are. Okay, so we are reminding you to stop, look around, and believing in something else, something more. So, we've got your back. Okay, so, yun nga. Actually, yun ang ginawa sa inyo na angels nyo kanina sa vision ko na talagang hindi sila tumigil sa'yo na, alam mo, yung i-remind kayo, no? Kasi talagang may mga messages nga na pumapasok sa inyo yan through visions. So, hindi nila kayo pinabayaan. Talagang, andyan sila as your, talaga, alam niyo yun, as a protector. Andyan sila. Okay? So, now, we have the fourth card is, don't lose sight of this truth. You came here to evolve and grow and grow and grow. So, it is necessary to experience the difficult times. Yes. That's when you will grow the most.
Oo, gano'n talaga. Ano mo 'yun, lesson learned 'no, mga gano'n 'no. Kailangan po talaga nating, sumubsob muna bago tayo matuto. Pero yung sa pagkakasubsob naman natin or sa mga pains na pinagdadaanan po natin is andun po talaga natututo tayo. Eh, siyempre pagka natuto na tayo, pag-aaralan na po natin 'yun ng mas maganda para dun sa susunod na kabanata. Hindi po yung babalikan pa po natin. Pagka tapos na po tayo sa gano'n, baon niyo na po 'yun. Tapos na po 'yun, eh. Dito na po tayo sa mga susunod 'no, para magkaroon po tayo ng growth 'no, and mag-evolve nga po tayo 'no, para hindi po tayo yung pabagsak. Okay? So, there is always light at the end of the dark tunnel. True. No, talaga alam niyo yun, may mga alam niyo yun sa una, sa bungad, no, andiyan po talaga pasadsad ka. Ay, meaning, okay sa una, no, okay sa una. Tapos habang alam niyo yun, nandun ka sa journey mo na parang pak, dapa, tayo uli, laban uli, lakad uli. No, andiyan yung talaga marami kang pagdadaan ng pagsubok dyan sa journey mo na yan. Yan sa dinadaanan mo na yan, marami talaga. Pero doon sa dulong-dulo yung napagtangkumpayan mo yung dilim na dito na dinahak mo. Pero doon sa dulo na yon, panigurado ako sa'yo. Meron na isasabit sa'yo si God na medalya. No, na ikaw, anak, yan, nakagraduate ka, nalagpasan mo to, ito para sa'yo. Pero yung medalya mo na yon, may kanahalo kip-kip na 1,000,000. Joke lang. Ibig sabihin, andun yung power, no, na ibibigay sa ni God. Dun sa, maybe, amulet, no, na ibibigay sa ipapamana sa ni God, mga ganyan, no, para magamit mo siya sa mission na gagawin mo dito sa lupa. Okay? So, when the world feels like it is coming crashing down around you, take that as an opportunity to find yourself and let go of who you thought you were. Okay? So, not all storms come to destroy your life. Some clear, some come to clear your path. Totoo. Actually, yes. Totoo to. Totoo to, as in, decide that this crisis will be the turning point for what you have been waiting for. Totoo naman yun, no? Na talagang, alam mo yung mga dumadating sa atin na pagsubok, no, naakala nyo parang ito na yung end na ng buhay. Kasi nga parang, paano ba ako makakabangon? Paano ko sisimulan to? Eh, wala na. Paano yun? Saan ako kukuha? Yung mga ganon, no, parang, i-take nyo yan as an opportunity to find yourself and let go of who you thought you were before, no, na parang, yun nga, parang, hindi naman lahat kasi ng alam mo yun, yung mga pagsubok na dumadating sa atin is yun yung parang ikasisira natin. Hindi. Kadalasan po lahat ng pagsubok na dumarating sa akin, yun po yung nagpapatibay, yun po yung nagpapalakas ng loob, yun po yung mas lalo tayong gumagaling, lalo tayong nagiging palaban, yung mga ganon. Take it as parang opportunity, no, na para mahanap mo yung sarili mo na kung sino ka talaga at kung para saan ka talaga. No, yung mga pagsubok na ganyan. Kasi nga po, kung hindi nyo po yan i-let go, wala pong mangyayari, no? Yung mga ganyan na bagay. So, I know that you have been questioning yourself lately and wondering if you are good enough or strong enough to do what which your heart desires to do. This message is here to remind you that you really are more than capable of doing it. Rise up and take that leap of faith. Wow! Ang ganda nito. Ito yung end ng natin reading na talagang wag mo na kasing tanongin ang sarili mo kung kaya ko ba to, makakayanan ko ba to, mapapagaling ko ba to, yung mga ganun. Kayang-kaya mo. Kaya nga alisin mo yung mga doubts and fears mo, no? Kasi again, hindi sa inyo ilalapit ni God yan. Hindi nyo makikilala yung taong yan kung hindi nyo makayang i-resolve yan. Iba na po kasi ang sitwasyon ngayon. No? Iyang si God is, kumbaga, hinatid sa inyo ni God yung taong yan dahil alam niyang mabibigyan mo ng kasiyahan yung tao na makakaharap mo. Hindi lang kagalingan, kundi andun yung komportable, magkakaroon ng liwanag, yung mga ganon. And at the same time, parang minsan kasi through your, alam mo yung how to communicate dito sa mga pasyente mo na to is parang isa na yun na hinahihil mo sila, nabibigyan mo sila ng, ano bang tawag doon? Ng kampante bang tawag doon? Parang nagiging sila, komportable. Meron pa akong ibang gustong sabihin na parang nagiging sila, nagiging magaan. Yung aalis sila sa inyo, nagiging magaan na yung pakiramdam nila na parang alam mo yung kahit na alam nilang maraming masakit sila, pero pagka nakakausap ka nila, parang punong-puno sila ng pag-asa. Yun!
tubo ko din. So, ayun. So, punong-puno sila ng pag-asa pagka talaga nakakausap ka nila, nakikita ka nila. Kaya talaga yung pagmamahal sa'yo ng mga tao dito is ganun-ganun na lang, na talagang halos parang ang lubos ang pasasalamat nila sa'yo kasi nakilala ka nila. Kaya gusto nila at gusto ng mga gabay mo na talaga magstay ka kasi marami ka na natutulungan na tao. Marami ka nang nabibigyan ng ano ba to, ng magagandang halimbawa, yung mga ganyan. No? Kasi sinishare mo din naman sa kanila kung ano yung mga nangyari sa iyo, mga before, yung mga past experiences mo, no? So now that is our reading for tonight, for today. So sa mga naka-resonate po is please paki-subscribe po ang ating channel, then paki-like and share na rin po. Then by the way, gusto ko rin po muna, wait lang po ha, bago ko po i-end to, gusto ko po muna magpasalamat doon sa mga nagsisend po ng super thanks stickers, especially po doon sa talaga namang po parang minsan araw-araw, parang minsan nga po twice po siya nagsisend ng super thanks stickers, yung donation po dito sa channel. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Actually, hoping na makabili po ako ng, gusto ko po kasi pagandahin tong table ko for tarot reading, no? So sa pamamagitan po niya mga sinesend nyo na super thanks stickers na po yan for donations dito sa ating reading, sa ating channel na Angel Whisper 11 is andun po yung unti-unti po nakakapag provide po ako or nakakabili po ako ng mga right tools, no, for our protection, no, especially katulad niya, nakabili na po ako ng Himalayan. Maraming salamat po sa inyo. Nakabili po ako ng mga magagandang kandila, yung mga ganyan. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagpapa-reading din po, maraming salamat sa inyo. Kasi po sa reading naman po, since sa mga cards po na binibili ko po kasi is hindi naman po siya ganun. I mean, medyo may price din po kasi. So, kailangan ko po talagang mag-ipon para po makapagbigay ako ng mas clarity or clarification sa inyo. Kailangan ko pong bumili ng mga, alam niyo yun, ng iba't ibang cards para po sa inyo, mga decks, tarot decks, no? And yun, okay? So, maraming salamat po doon sa mga talagang masugid na talaga nagbibigay po ng donations dito para sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless you all. God bless you po. Alam ko meron lang po yung number sa dulo eh. No? So, alam nyo na po yun kung sino po kayo. God bless you and more blessings to come po sa inyo, sa iyo, kapatid. Maraming salamat. Okay? So, para po malalagi po tayong updated dito sa ating reading, paki-click po ang notification bell, pindutin nyo po yung all doon para every time po na mag-upload ako, mag-appear po agad to sa notification ninyo. Maraming salamat and God bless us all. Okay? Maraming salamat po.